Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Kristo, sa iyong kabutihan. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Ikaw ang Diyos na aming pinaniniwalaan. Salamat, Panginoong Kristo. Diyos Ama, Panginoong Kristo, banal na Espiritu, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Dahil nandito ka sa amin, Panginoong Diyos, sa kalagitnaan namin, Panginoon, sa aming mga buhay, sa mga sitwasyon namin, Lord. Salamat dahil nandiyan ka. Hindi mo kami pinababayaan. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Another day to serve you, Lord Jesus. Thank you. It's Tuesday. Tuesday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. God is good. God is great. All the time and all the time. God is great. Hallelujah, Jesus. Worthy of everything. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Puno ka ng kaawaan. Salamat po. Kami ay nagising. Salamat sa mabuting pangangatawan upang muli kang pagsisilbihan, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God for His faithfulness. Praise God for His faithfulness. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Tuesday morning. Another day to serve my King, my Lord and Savior, Jesus Christ, Holy Spirit. Lead me in every step of the way. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, welcome dito sa ating live. Tayo ay nasa opisina ni Tito Brian at ating pinaandar ang kanyang aircon
conditioning para hindi tayo maiinitan. Hallelujah. Praise the Lord sa kanyang provisyon. So, kumusta kayo dyan? Ngayon ay August 19, 2025. Welcome sa ating live, Team Jesus members, Facebook joiners, YouTube viewers, Facebook viewers. Welcome dito sa ating live. Ito si Tita Vitz, ang lingkod ng ating Panginoon Jesucristo, fresh from the bed. Hi! Ito ang salita ng ating Panginoong Jesus sa Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. I am with you. Yan. Do not fear, for I am with you. Hallelujah. So, Isaiah 41:10. So, huwag tayong matakot kung tayo ay totoong mga anak ng Diyos. Hindi tayo matatakot sapagkat kasama natin ang ating Panginoong Diyos Ama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, so nandito na ba ang lahat? Welcome. At tayo ay mag-umpisa na sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon, ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos, at ako'y bilago. Yes, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Nangtanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay sa aking buhay upang
you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Napakabuti niyo po. Kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming sabahin, idalangin, itaas sa buong sanlibutan. O hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri sinasamba sa Espiritu, at katotohanan. Kami po ay nagpapakumbaba sa tuno ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala pa kami magagawa kung wala ka, Panginoon Kristo. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat-dapat sa tuno ng iyong kaawaan. O hallelujah. Tawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Kami po ay maaaring natukso sa mga bagay na hindi dapat namin gawin. Patawarin mo kami at gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa ganun po ay maging sa ganun, Panginoong Kristo, ay maging maayos po ang lahat. O hallelujah. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Pinapatawad din namin ang mga taong nagkasala sa amin, kagaya ng pagpapatawad mo sa aming Panginoong Kristo. O hallelujah. Katagpuin mo rin sila nang sa ganoon ay makilala kanila at matuklasan nilang malaman nilang ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw, kung mayroon kami Panginoong Kristo sa mga buhay namin, sapat na. Mayroon kami lahat. Mayroon kami sapagkat ikaw ang nagmamayari ng lahat. Ikaw ang Diyos na puno. Ikaw ang Diyos na nagmamayari ng langit at lupa at lahat ng bagay ay pagmamayari mo, Panginoong Kristo. O hallelujah. Yes, Lord. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwala na dito ka sa aming kalagitnaan at naniniwala kami, Panginoon Diyos, na the King is in the room. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Yes, Father God. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan sa iyong mga kaanatang. Salamat po, Panginoon Kristo. Dinideklara namin ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus.
At Panginoong Kristo, tago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako makikita ang kabutihan, ang pagdalinan, ang iyong pagmamahal. Lahat ng ito ay aming hinihiling kung nasasalamatan sa pangalan ng Kristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos. Amen! Hallelujah! God is good. God is great all the time. And all the time, God is great. Ayan. So, mga kating Jesus, nasa na ang inyong mga Biblia. So, buksan natin ang ating mga Biblia. Kahapon ay pinapaalala sa atin ng Banal na Espiritu na huwag tayong magsilos, mainggit sa mga mayayaman, lalo na kung ang mga mayayaman na ito ay walang Diyos o hindi nakakakilala kay Panginoong Jesucristo. Huwag tayong mainggit sa kanila, huwag tayong magsabi ng sana all, dahil ang mga ito, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, ay mayroong kalalagyan. So mayroon silang kalalagyan sa kanilang mga ginawang kasamaan, lalo na kapag hindi naging patas ang kanilang, kung mayroon man silang mga negosyo, mayroon man silang mga kung hindi sila patas sa kanilang pakikipagkapwa, lalo na sa pagbabayad ng mga sahod ng kanilang mga trabahante. So, nandiyan ang Panginoon, nakakatulan sila at nakarating na sa Panginoon ang mga hinaing ng mga mahihirap na ito, ang mga hinaing ng mga inaapi. At itong mga ito ay namumuhay sila ng marangya, maluho sa mundong ito. Para nyo na rin pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Hinatulan ninyo't ipinapatay ang mga taong walang kasalanan kahit hindi sila lumaban sa inyo. Yan, no? So, di ba yung mga mayayaman, kahit na para sa kanila ang buhay ng tao ay walang halaga, nasa kanilang mga kamay, nakasalalay, nasa kanilang mga kamay, no? Ang destinasyon o ang kapalaran ng isang tao ay nasa kanilang mga kamay. Kung ayaw nila, okay, sagabal yan sa aking negosyo, sa aking illegal business, ganyan, okay, patayin na yan, iligpit na yan, di ba? Ganyan, nasa salita ng Diyos yan. Na ibig sabihin alam ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari dito sa mundo. At lahat ng yan ay mayroong kabayaran. Kaya huwag tayong mainggit sa kanila, kundi isipin natin, maawa tayo sa kanila sapagkat sila ngayon ay namumuhay sa luho. Subalit ang kanilang mga kaluluwa ay himatyo na. So, naghihingalo ang kanilang mga espiritu sapagkat sila ay walang salita o walang Diyos. Okay. So, dito tayo sa next nating pag-aaralan, ang pagtiyatsaga at panalangin. Yan ay nasa chapter Santiago 5 verses 7. Ngayon ay 5:19-25. 19. So, ito na yung panghuling verse o panghuling part ng Santiago o ng James. Okay. Hanggang ano lang tayo mga katingisas. Ano ba ito? Verse, ito lang tayo sa chapter 5, verse 7 to, hindi maklaro 13 ba ito?
verse 12. Dito lang tayo sa verse 12, mga katimbisas. Okay? Verse 12 lang tayo. Yes. Hanggang verse 12 lang tayo, mga katimbisas. So, pag-usapan natin ang tungkol sa pagtsatsaga at pananalangin. Okay, basahin ko na, mga katindisas, ang salita ng Diyos. Yan. Dali lang dahil hindi ko na ganyan dapat para maliwanag ang aking ilaw. O yan. Yes. Basahin ko na. Mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Winagmasdan ninyo o pagmasdan ninyo ang pagmasdan ninyo ang magsasaka. Matyaga niyang hinihintay ang unang pag-ulan, at pagkatapos niyang magtanim, matyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom. Tularan ninyo ang pagtitiyaga at pagtitiis ng mga propeta ng mga tagapagsalita ng Panginoon. Hindi ba't itunuring nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam nyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, at alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at maawain ang Panginoon. 12. Higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manumpa sa mga pangako ninyo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa. Ayan na. O ano paman, sabihin nyo lang na oo kung oo at hindi kung hindi, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Dito sa English, above all, yan ay nasa chapter 5 verse 12. Above all, my brothers and sisters, do not swear. Do not by heaven or by earth, by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. Hallelujah, Holy Spirit. Salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoong Sos, Panginoong Banal na Espiritu, upang maintindihan namin ang mensahe na parating, at ito ay aming magagamit bilang aming gabay habang nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Sos. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, pagtsatsaga tayo, mga katimbisas, at ang pagpapanalangin. So, bilang mga tagasunod ni Panginoong Kristo, alam natin na mayroon tayong mga pagsubok na kinaharap sa bawat araw. Hindi tayo exempted, mga katimbisas, sa mga pagsubok ng buhay. Hindi tayo exempted, no? Ano tayo? Hindi ibig sabihin na tayo ay mga Kristiyano na, ay exempted tayo sa mga problema sa buhay, exempted tayo sa mga pagsubok sa buhay. Sabihin natin, Kristiyano naman ako. Akala ko ba kung Kristiyano na ako ay hindi na ako mahihirapan? Akala ko ba kung Kristiyano na ako, akala ko ba kung tinanggap ko na si Panginoong Kristo ay madali na lang ang buhay? Hindi yun totoo, mga katimbisas. Ang buhay, na noon pa rin ang kahirapan ng buhay, sapagkat tayo nga ay nandito sa mundo. Subalit, ibang-iba, at nararanasan ninyo yan, nararanasan ko, nararanasan nating lahat,
ibang-iba kapag kahit na nahihirapan tayo o kaya kahit na humaharap tayo sa mga problema ng ating ng mundo, ng ating mga buhay, no, ng ating mga pamilya, ng ating mga kapatid, ay iba kapag kasama natin si Panginoong Jesucristo, sapagkat nandoon ang kanyang mga pangako. Ang kanyang mga pangako ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Ang kanyang mga pangako ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Ay kagaya nito, yan. Kung tayo ay natatakot sa anumang mangyari sa hinaharap, kung tayo ay natatakot sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas, kung tayo ay natatakot sa sitwasyon ng inyong asawa na mawala ng trabaho, ng inyong mga anak, ng inyong mga ganito o ano pa mang bagay sa mundo. Ayan fear not for I am with you. Iba kapag meron tayong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, sapagkat anumang kabigatan mayroon tayo, mga katinjisas, ito ay ating nakakaya dahil sa mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. So kahit na marami tayong mga pagsubok, subalit sinasabi dito, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. So maging matyaga tayo, patient, be patient. Sa lahat ng sitwasyon, huwag bitawan ang ating pananampalataya, ang inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, sapagkat, sabi diyan, malapit nang dumating ang hukom. Ang judge, ang hukom, ang tagapaghusga, at si Panginoong Jesucristo ang tagapaghusga. He will come back to judge the living and the dead. So bakit natin ginagawa ito na tayo ay pinili nating magpakumbaba? Pinili nating magkaroon ng kapayapaan na walang away, walang galit sa kapwa. Pinili nating magpatawad sa mga taong nanakit sa atin. Pinili nating magpatawad sa mga taong nanira sa atin, sa mga taong nanluko sa atin, sa mga taong sabihin natin nang api sa atin. Mas pinili natin silang patawarin, mas pinili natin silang iluhod sa Diyos, ihingi ng kapatawaran, ihingi ng kaawaan sa ating Panginoong Jesucristo. Mas pinili natin yun. Bakit? Sapagkat yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya tayo ay naging patient. Kaya tayo ay naging matyaga. Tandaan natin, ang patience ay isa sa mga fruit of the Spirit. So, ang fruit of the Spirit ay kailangan na palagi nating nilalagay sa mga puso natin. Yung patience, love. Bakit ko ginagawa ito? Bakit magsakripisyo ako? Ano man ang aking comfort zone na gusto ko sana to, pero hindi. Mas, ang sabi ng Holy Spirit, no, you sin it there, ipadala mo yan, kasi may nangangailangan, ganito, ganyan. Yes, Lord. Lumalabas tayo sa sarili nating comfort zone dahil sumusunod tayo sa pinapangako ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. No? Sinusunod natin siya kung anuman ang kanyang mga pangako. Kaya nandito kami, yes Lord, masunod po ang iyong kalooban. Ayan. So pag sinabi ng Diyos, ibahagi mo ang pagpapalang ito doon. Ibahagi mo ang ganun. Yes, Lord. Kaya nga, Lord. Lord, yes, Lord. Bakit? Kasi Lord nga, ibig sabihin nun, siya ang head mo. Ikaw ay alipin. Ikaw ay tagasunod. So kung tayo ay na kay Kristo na,
Alam na natin yun. We are no longer on our own. Nabigyan na tayo ng panibagong pag-asa. Nabigyan na tayo ng bagong buhay. Kaya nga tinatawag tayong born again Christian. No? Sapagkat muli tayong nabuhay, muli sa pagiging patay ng ating mga kasalanan, ay muli tayong nabuhay sa Espiritu. Kaya ang Espiritong mayroon tayo ngayon, ito na yung Espiritu na nilinis na sa pamamagitan ng dugo ni Panginoong Hesukristo. So lahat ng buhay natin, hindi na tayo nagsasabi, I'll do it my way, sapagkat kung ating sarili, tayo lamang ang gumagawa nito, palpak. No? Kasi ang sabi nga niya sa salita ng Diyos, yung sabi doon sa testimony ni Tita Jolie, di ba? Akala niya ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na hindi kailangan ng tulong. Akala niya ganito, kaya ko to. Pero nakalimutan niya na ang sabi sa salita ng Diyos, apart from me, you are nothing. I am the vine and you are the branches. So kung wala si Panginoong Jesucristo, ay wala tayo. Wala tayo, mga ka-Team Jesus. Wala tayong magagawa kung wala si Panginoong Jesucristo. O see? Apart from me, you are nothing. Ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga salita. Sa makatuwid, hindi natin pwedeng gawin na tayo-tayo lang. Kaya nga, kailangan tayong maging matyaga. Pray without ceasing. Magpapatuloy tayo sa pagdarasal kahit saan tayo pumupunta. Kahit doon tayo sa restroom. My Lord, ang sakit ng aking tiyan, Lord, tulungan mo po ako. O wala, umupo ka doon sa trono ng iyong kaawaan. No, doon sa iyong trono. Upo ka doon. At okay, sige, ibuhos mo ang lahat ng sakit na yan. Ibuhos mo ang lahat ng iyong nararamdaman. At pag, success! Ang sarap ng pakiramdam, comfortable ang aking tiyan. Diba? O, sino ngayon dyan ang nakapag-relate? Diba? Kaya nga, sa bawat araw, napakabuti ng Panginoon. Lord, salamat po sa pinakamagandang silid na ito. The comfort room. Kaya nga tinatawag na comfort room. Kasi pag discomfort na tayo, naiihi tayo, sakit ng tiyan natin, aray, o saan ba tayo pupunta? Doon ba sa bedroom? Doon ba sa kitchen? Sa kung saan, no? Doon tayo sa rest room. Doon tayo sa comfort room. Kaya nga, grabe talaga ang Panginoon. Kaya ito, anong tawag niyan? Where is your rest room? Where is your comfort room? Kasi doon tayo bumubuno sa anumang ating nararamdaman. At pag nakalabas na ang gaanan ng pakiramdam natin, woo! Success! Hallelujah! Diba? So, ganun yun, mga ka-Team Jesus. Kaya, ang ating comfort room ay dapat na ayusin natin, linisin natin, pagandakin natin. Kasi, yun nga ang comfort room natin. Na kung saan, doon lang tayo nagkaroon ng ating, yung tinatawag nating quiet time. So, pagandakin natin yung comfort room natin, lagyan ng cortina kung kailangan, o alinisin yan, walang amoy, ayan, malinis ano ba yan, yung bowl natin, malinis, lagyan ng sabon, okay, linisin, ayusin, pagandakin, pabanguhan. Yun dapat ang comfort room. Kasi, doon ka naku-comfort sa nararamdaman mo. Kaya may comfort room na, ano ba yan, nandidiri ako, ganyan, Dapat yung comfort room, doon ka nga nag-relax. Sa akin, bahala na kung simple ang bahay or whatever, pero
Kailangan ang comfort room ay bongga. Malinis. Nakatile ang comfort room, may tubig. Ayan, oh. Makaupo ka, makarelax ka dyan. Relax. Dahil andito ako. Yes, Lord. Salamat, Lord. At ako ay nakapaglabas ng aking dumi. Dahil kapag hindi tayo nakalabas ng ating mga dumi, ang ibig sabihin nun, pera na naman yun para sa doktor, mga katinjisas. So, kaya dapat ang ating comfort room ay malinis, naaalagaan, no? Walang mga kung ano-anong mga dumi, kailangan malinis. Naintindihan ninyo yun? Kayo ba ay may mga comfort room? O baka naalala ko nung kami ay nasa probinsya doon sa Bohol, dyan sa Bohol. Nasa Anda kami dahil yung aming tatay ay taga-Anda. Nagbakasyon kami, nagbakasyon ako, bata pa, mga after high school. At doon kami sa bukid ng mga lulot lula namin. Hala, naghanap ng mga buko o kaya kung nangunguha ng mga kahoy para panggatong. Hala. Tapos na ako'y sakit ng tiyan ko, ako'y natatai, paano ba to? Wala naman ditong comfort room na ganyan, oh. So, sabi naman ng aking pinsan, oh, Biding, diyan ka sa may kadamuhan, no? Mag-ano ka dyan, pumwisto ka dyan. Tapos, yung amin namang panlinis sa aming mga puwit ay yung dahon ng saging. Oh. No? Ang hirap. Na ganyan, kasi naabutan ka na, di ba? Pag nandoon ka sa bukid, wala mang comfort room doon, naabutan ka na. Kaya pag may mga pagkakataon na dumadaan ka doon sa kalibunan man, no? Oh. Ayan, may nangangamoy. O, ano ba to? Ba't ang itong amoy? O, yan pala. So, kahit mga katindisas, kahit nasa comfort room tayo, kahit na nag-iiri-iri tayo dyan sa ating nararamdaman, hinihiling pa na natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako, Lord. Tapos, pag nakalabas na yung nararamdaman natin, ay, ang sarap ng pakiramdam. Thank you, Lord Jesus. That is a prayer of thanksgiving. No? So, ang prayer, mga katimjisas, ang pananalangin, ay walang tigil yan. Hindi tayo tumitigil sa pananalangin. Araw-araw, oras-oras, minuto, tayo ay nanalangin. Humihingi sa Diyos ng gabay. Holy Spirit, tulungan mo po ako. Anong gagawin ko sa sitwasyon na ito? Anong gagawin ko? Oh. See? So, ang panalangin ay tuloy-tuloy. So, maging matyaga tayo, mga katimjisas. Ang sabi pa dito sa 9, huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. O, hala, sino yung mga mahilig dyan sa mga pagsisisi? Huwag kayong magsisihan, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom, yan ay nasa 9. Tularan nyo ang pagtiyatyaga at pagtitiis ng mga propeta ng mga tagapagsalita ng Panginoon. Hindi ba itinuring nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Mapalad ang mga taong mapagtiis. Mapalad ang mga taong mapagkumbaba. Patience talaga. Okay. Unawain mo ang isang kapatid na ito. Unawain mo ang taong ito. Higit pa man sa pag-unawa mo sa sarili mo. Yan ang ibig sabihin ng patience. No? Tanggapin mo ang isang taong ito. Kung ano man siya, kung sino man siya, ipagdasal mo, nakatagpuin siya ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo, sapagkat hindi nga tayo ang makapagbabago. Hindi nga tayo ang makapagbabago sa taong ito.
kundi tanging ang Diyos lamang, at pwedeng tayo nga ang gagamitin ng Diyos para sa pagbabago ng mga taong ito. Kaya nga, love your enemy. Pray for those who persecute you. Di ba? Pagtitiis yan, pagtsatsaga sa sitwasyon mo, kahit anong sitwasyon ka, andito, kagaya ng pagtitiis ni Job. Alam natin kung anong klaseng pagtitiis meron si Job, na pati ang kanyang asawa, siguro nakita ng kanyang asawa din ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagtitiis, at hindi rin niya kayang makitang ganoon ang kanyang asawang lalaki. Kaya nga na, maaaring nasabi niya na, okay, isumpa mo ang Diyos at magpakamatay ka, curse your God and die. Kasi mahirap kaya, kahit ba ako, halimbawa, nakikita ko si Tito Bryant na nakaupo doon sa kanyang recliner, tapos hindi siya makahinga. Ganyan siya, hindi makahinga dahil sa humidity, dahil sobrang init ngayon ay Agosto, but thank you Lord, malapit nang matapos ang Agosto, no? Alam ko ang Agosto ay birthday yan ng aking kapatid na nasa langit na. Si Mary Fee, alam kong siya ay nasa langit na dahil kasama na niya si Panginoong Jesucristo. Yan. Agosto, dito ang pinakamainit. Kaya mayroong mga nangyayaring heat stroke, mga katindisas. Nagkaka-heat stroke ang mga tao dito dahil sa sobrang init. No? Kaya, napakabuti ng Diyos dahil nasa August 19 na tayo, 10 araw na lang at matapos na ang Agosto, mag-subside na yan sapagkat patungo na tayo sa fall season. Fall season, yan ang season ni Tito Bryant dahil doon siya isinilang sa month of October. Ang fall season. Si Tita Bits ay isinilang sa winter time. February, winter pa yung February. Sinila ang lamig at may snow. So, sino ngayon ang mga isinilang sa summertime? Ayan, ang mga Agosto. Ang aming mga anak, meron kaming 2 anak na isinilang sa Agosto. Si Earl Aaron, si Earl Daniel. Ayan, mga Agosto yan sila. At ang marami kaming mga pamangkin na naisinilang sa buwan ng Agosto. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good, God is great. So magpatuloy tayo. Tingnan natin ang pagtitiis ni Job, mga katinjisas. Gabi, hindi lang ang pagtitiis ni Job ay hindi lang yung kahirapan niya, no? Kundi pati na rin ang kanyang katawan, maraming mga sugat ang kanyang katawan, mga katinjisas. Pero anong sabi niya? Maging masaya lang ba tayo sa mga mabubuting bagay na ibinigay ng Diyos sa atin? At sa pagdating ng mga pagsubok ay isusumba natin siya? No. Siya ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. The Lord gives, the Lord's give it. Siya ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. But blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Kung sa palagay ninyo, sobra-sobra na yung pagtitiis ninyo. Sobra-sobra na yung pagtsatsaga ninyo. Ikumpara ninyo yan sa pagtitiis at pagtsatsaga na ginawa ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala ni katiting yung mga pagtitiis natin, yung mga pagtsatsaga natin, yung mga paghihirap natin. Wala ni katiting ito kung tutusin, kung ating muling balikan ang sakripisyong ginawa
ni Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin, mga ka-Team Jesus. No? Kaya dapat, anumang sitwasyon ng buhay, anumang paghihirap ng buhay, anumang sakripisyo ang ating ginagawa, anumang gagawin natin, do it for the glory of God. Ako sa opisina, grabe talaga ang trabaho ko, no? Grabe ang mga ginagawa ko. But I thank the Lord na nagpadala siya ng kasama ko na kahit hindi pa siya marunong, na tinuturuan ko siya, 2 linggo na siya, mag 3 weeks na siya. Ate, ano pa to ate? O sige, balik na naman tayo. Ganito yan siya. No, ang sinasabi ng Diyos dito, magtiyaga ka. Titiis ka, o nagtsatsaga ako, yung patience ko na paulit-ulit ko siyang tinuturuan. Okay, o ito na naman, o. Ay, no, nakalimutan ko naman. No worries. Ganyan talaga yan. Pag nasanay ka na, automatic na yan, mangyayari sa'yo. Okay, so ganito na naman, o. Click mo yan. Okay. O sige, tuloy mo na, ulitin mo ulit. Ayan, marami pang gagawin ganun. At alam nyo ba, mga ka-Team Jesus, na yung aming bagong kasama sa opisina ay pinadala siya ng Diyos upang tulungan ako. Maliban doon, siya ang nagturo sa akin. Kung siguro nagugulat kayo dyan, di ba kayo ay mayroon kayong mga nakikita ko sila Sharon, sino pa yung mga kasamahan natin na ang ganda ng kanilang mga Bible verse of the day. Ano na may nagsasalita. Sabi ko, paano kaya nila ito ginagawa, Lord? No, gusto ko rin gawin yan, Lord. Pero nasa utak ko lang yun. So, pinadala niya si Miss Claire na marunong, paano lang yan ate, CapCut lang yan, mag-download ka lang ng CapCut. Ay, ganun lang pala yun. At maghahanap ka doon, Bible verse with 2-minute video. Ay, tinuruan niya ako. Oh, magbukas ka ng TikTok ate. Kasi, di ba yung TikTok, masama ang ano nila, masama ang influensya. Magbukas ka ng TikTok mo, mag-open ka ng account ng TikTok mo at ang ilagay mo dyan ay yung nasa CapCut, yung mga Word of God. Palitan mo lang, anong gusto mong view, ganito, ganyan. Ay, ginawa ko nga yan! O, di mayroon na tayong TikTok, mga ka-Team Jesus? Mayroon na tayong TikTok na, anong tawag nun? TikTok account. Tingnan niyo doon, ang mga views, may 800, may 700. Ang mga likes doon ay 100 plus, 140, 150. Ang mga likes! Ay, hallelujah. So, i-invade natin, mga ka-Team Jesus, ang TikTok. Pero wag tayong mag-TikTok nang mag-TikTok tayong ganyan, TikToker. No. Ang ilagay natin ay ang salita ng Diyos. So, mayroon na tayo doong 25 followers. Yun pa rin, ang ating pa rin mark ay vitamin for the soul. Hallelujah. See? So, doon sa mga ka-Team Jesus, kahit sa ang platform, gawin natin yun. Gawin natin yun, mga ka-Team Jesus, kahit sa ang platform. Sa YouTube, sa Facebook, sa Messenger, sa TikTok, ewan ko kung saan pa may mga yan. Basta ako, nag-i-enjoy ako, magpo-post ako sa Facebook, magpo-post ako sa YouTube, magpo-post ako sa TikTok. Ay, nakikita ko, may nakakakita sa salita ng Diyos, may nagko-comment ng Amen, Hallelujah. Kasi alam nyo, hindi natin alam ang kanilang mga sitwasyon. Maring sa pamamagitan mga ka-Team Jesus ng salita ng Diyos, ay doon sila kakausapin ng Panginoon at doon magbabago ang mga buhay nila. No? Kaya, bahala na yan dyan ang Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, i-post mo yan. Yes, Lord. Okay. Kahit na, magsabi doon si YouTube. No, mayroon doong mga pinost ko doon
kagaya sa TikTok, umabot ng 1,600 views, yung mga shorts. Ang sabi doon sa YouTube, you cannot monetize this because this is, ay, okay lang yan, you cannot monetize. Ang importante, nandoon ang salita ng Diyos na dala, nakita. Kapag nakita ng tao ang salita ng Diyos, dahil nag-post tayo, bahala na ang banal na espiritu niyan na mangusap. Ang atin lamang, let us do our part. Let us share the word of God. Oh, pero tingnan niyo, nagsishare ang vitamin for the soul dyan sa Facebook. Marami tayo rito, 24, 25, umaabot tayo ng 30. Pero tingnan ninyo, ang mga share sa word of God, ang mga share sa testimony, mayroong 1, mayroong 2, mayroong 3, mayroong 4, walang mga pakialam! Sabi, kasi ay wala man yung love gift, kaya ay hindi ko yan i-share kasi wala mang love gift. Mga hipokrita! Yan, mga taong ganyan. Kung hindi uutusan na i-share ninyo yung ganyan, walang pake, useless na. Kahit dumadaan yan sa kanilang feeds na ganyan salita ng Diyos yan. Tayo ay nasa Team Jesus. Sino ba dapat ang susuportahan natin? Ang ibang tao ba susuportahan natin na yung mga hindi nakakaalam sa salita ng Diyos? Susuporta lang ba tayo kung mayroon tayong matatanggap na love gift? At hindi kusa nating gawin sapagkat ito ay salita ng Diyos? Paano natin ma-reach out? Ang ibang tao, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala, ang ating mga followers, ang ating mga Facebook friends, na kayo mismo sa Team Jesus ay bibihira kayong magbahagi. Dapat tayo mismo. Ako nga doon sa aking personal sabi ko, Lord, may utang pa ako doon. Marami pa akong hindi na-share na mga word of God testimony. Babalikan ko yung mga word of God na yun kung saan ako, hanggang saan lang ako at isa-isahin ko yun at i-share ko yun sa aking personal Facebook para makita ng aking mga kaibigan, kahit kaunti lang mga kaibigan ko, 300 lang or na, i-share ko yun. No? Yan lang, ilan na nag-share? 2, 3, 4. Bakit? Dahil wala kayong love gift, kaya hindi kayo nag-share? That's hypocrisy. Alam ng Diyos ang mga ginagawa natin. At siya ang magpapala sa atin, mga ka-Team Jesus. Dumadaan yan sa mga feeds ninyo ang salita ng Diyos. Sino ang dapat unang susuportan yan? Di ba tayo? Tayo na nasa body of Christ. Tayo na nasa Team Jesus. Pero binabaliwala ninyo. Lalo na itong mga testimony. Ilan na nag-share? 2, 3, 5, 10. Nasaan ang iba? Why? Hindi ba kayo nagpe-Facebook? I don't think so. So, tinatawag ko kayong mga ipokrita. I rebuke that spirit of hypocrisy. Kung ano mang mayroon kayo. Dahil hindi yan. Kung tayo, hindi yan sa Diyos. Kung tayo ay nasa isang team, kung tayo ay nasa isang katawan ni Kristo, nagsusuportahan tayo, nagbabahagi tayo, sinusuportahan natin ang ating mga kapatid. No? Nasa nyo na yan. Ang Panginoon na ang bahala sa inyo. Sapagkat siya lamang ang nakakaalam. Siya lamang ang nakakaalam. Ano man ang ating mga ginagawa, walang nakatago sa Kanya. Ang atin ay kailangan nating magmatyaga, kailangan nating magtiis, at ibahagi natin ang salita ng Diyos saan man tayo papunta. Ibahagi natin ang salita ng ating Panginoong Kristo. Kahit na saang platform pa man,
Kahit dyan sa labas ng bahay ninyo, kaya sa labas ng bahay namin, as for me and my house, we will serve the Lord. So, bawat pag-deliver ng Amazon, diyan sa pintuan namin, diyan, mayroong Jesus loves me. So, bawat pagpunta ng delivery, o kahit sino pa mga kumakatok diyan, magbabasa nila yung Jesus loves me. Oh. You see? Walang pakialam eh. Wala kayong pakialam eh. Wala naman yung love gift. Oy, ayoko na nga. Sige. Oh. Wala kayong pakialam. Kahit yung weekly Bible study, ilan lang ang nandoon. Wala tayong tinatawag na unity as a team. Wala tayong tinatawag na ganyan. Kaya ng aming pinagdadasal, sabi ko, Panginoon, ano bang klaseng espiritu mayroon ang mga tinawag mo sa Team Jesus? Bakit ganoon ang kanilang ugali? Bakit maganoon ang kanilang espiritu? Walang pakialam. Walang suporta sa ministry. Puro na lang ako. Puro na lang ako. Puro na lang ako. Panginoon, patawarin mo po kami. Baguhin mo ang aming mga buhay, Panginoon sa Kristo. Walang pakialam. No, walang pakialam. Walang yung pagkukusang loob na gagawin ko ito bilang pagsuporta sa ministry. Gagawin ko ito para makabahagi sa salita ng Diyos. Gagawin ko ito para marinig, mabasa ng ibang tao ang salita ng Diyos. Wala. Nandito lang tayo. Tinitinan ko nga ang inyong mga Facebook eh. Sabi ng Holy Spirit, oh, look at them. Isa-isa. Panginoon, bakit? O napapaiyak ako, Lord. Ang bigat ng pakiramdam ko, Panginoon. You see my heart. You feel what I feel. Patawarin mo po ang mga kapatid na ito, walang pakialam. Kung anumang espiritong mayroon sa kanila, Panginoong Diyos, na hindi naaayon sa iyong kalooban, I rebuke it in the name of Jesus. See? Wala tayo eh. Anong espiritu mayroon ang mga nasa Team Jesus? Selfishness. Walang pakialam. Walang suporta sa ministry. Walang pagkukusa sa sarili. Nagiging komportable na lang. Iniisa-isa ko yung Facebook ninyo. Bibihira akong nakikita na kayo ay nagbabahagi sa testimony ng isang kapatid o yung mga pinupost natin diyan ng mga salita ng Diyos. Bibihira kayong ilan lamang. Masakit sa amin yan eh. Lalo na sa akin na hindi ko nakikita ang suporta ninyo. Pero kahit ganun pa man, ang sabi ko sa Panginoong Jesus, Lord, hindi namin ginagawa ang mga bagay na ito para sa kanila, kundi para sa iyo. We do this for you. Dahil mahal mo ang mga taong ito, kahit ganun ang uri ng mga ugali, mayroon ng mga ito, ang mga taong ito na makasarili. Walang pagmamalasakit sa kapwa. No? Pero Panginoon, ginagawa namin ito para sa iyo. Ang seed na aming binibigay, dahil yun ang sabi mo, Lord, we do this for you, Lord Jesus. Ikaw ang bahala sa lahat. No? Na alam ng Diyos ang lahat. Kaya we cannot expect people to do the same thing we do. Kasi kung ang tao, ang titingnan natin,
ang tao ang titingnan natin, madidismaya tayo eh. We will be discouraged to continue. Kung ano man ang katawagan na ibinigay ng Diyos sa atin, we will be discouraged. Mawawalan tayo ng gana na magpapatuloy. No? Pero kapag ang ating inspirasyon ay nanggagaling sa Diyos, kaya nga magtiyaga kayo, magtiis kayo, be patient with the love na mayroon ako sa inyo. Yan. Magtiyaga kayo sa inyong kapwa. Huwag kayong, anong sabi dyan, no? Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Kaya, Lord, patawarin mo po kami kung kami man po ay naging makasarili, kung kami man po ay walang paki. Basta, mag-share lang, okay. Patawarin mo kami, Panginoon sa Kristo. No? Walang mga paki. Walang paki. Alam niyo ba kung ang mga taong walang paki? Sila yung mga tumuturing sa sarili nila na mga Kristiyano, subalit sa katotohanan, naging ano lang sila, naging Kristiyano lang sila sa kanilang mga bibig. Huwag tayong maging Kristiyano sa mga bibig lang natin. No, huwag tayong maging Kristiyano sa mga bibig lang natin. Maging Kristiyano tayo sa ating mga pagkilos. Kaya tayo magmatyaga, magtiis, magpasensya, mahalin natin ang katawan ni Kristo dahil tayo ay hindi perpekto. Mayroon tayong mga limitasyon, mayroon tayong mga pagkukulang, no? Pero ang Diyos wala. Kaya siyang aming tinitingnan, lalo na ako talaga ang na-expose dito sa gawain ng Team Jesus. Si Tito Brian ay makikinig lang yan. Tito Brian, ganito na ang update ng Team Jesus. Okay? Ayan. So magpadala ang Panginoong Kristo ng $200 doon sa Hasaan Bukidnon chapter dahil ayun ang buwan ng kanilang fellowship. Okay. Sige, padala mo kung yun ang kalooban ng Diyos. Thank you. Ako ang nandito, mga Team Jesus. Parang pasan ko ang daigdig, the burden of the ministry. No? Pero wala akong magawa eh. I cannot force you to do that, to support the ministry. Kahit pag-share man lang sa salita ng Diyos, kahit pag-share man lang sa testimony ng bawat kapatid, hindi na natin nagagawa eh. Mabibilang sa daliri ang gumagawa niya. Wow! Are you not part of the ministry ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi ba kayo nakikinabang sa ministry ng Diyos? Na parang di nga kayo kilala na kayo ay bahagi sa Team Jesus? That is so shameful. Nakakahiya. Nakakahiya. Ako, iniiyak ko lang yan sa Panginoon. Panginoon, my heart is so heavy. Lord, hindi namin ginagawa ito para kami ay makilala, para kami ay mapurihan, kundi ginagawa namin ito para sa iyo.
Ano man ang ipinapakita ng demonyo sa amin, na itong mga taong yan, ay sos, mga ipokrita yan, tumatanggap ng yan lang yan sa Bible study nyo, dahil mayroon niyang natatanggap na pera. Pag wala yan, I don't think so. Kung may mga, kung walang benepisyo yung ano ninyo, I don't think so. Ganun ang sinasabi ng demonyo eh. At niluhod ko sa Panginoon yun, Lord, I give them all to you. Ano man ang kanilang, anumang ugali mayroon sila, anumang pagkatao mayroon ng mga taong ito na tumanggap sa iyo, Panginoon, they are yours. They are not ours. You are our shepherd. Ikaw ang tagabantay. Ikaw ang tagabantay. Kami ay alipin mo lamang. Hindi namin pagmamayari ang mga kapatid na ito, ang mga buhay ng mga kapatid na ito. They are not ours. At ang ministry na ito na ibinigay mo sa amin, they are not ours. This is not ours. This is yours. No? At napakabuti ng Panginoon. Sapagkat pinapaalala niya sa atin, maging matyaga tayo, magtiis. Kahit na ang ating mga tayo ay hindi perfecto. Meron tayong mga pagkukulang. Pero ang kabutihan ng Diyos ay nandiyan palagi. Ang kanyang kabutihan ay nandiyan. Ang kanyang pagmamahal. No? Kaya andoon, nandito sa amin yung pagmamahal namin sa inyo. The kind of love na hindi kayang ibigay ng tao. Kundi pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoon sa Kristo. So, nasa kanyang lahat. Ang sabi ko sa Panginoon, sa mga pinakita niya sa akin, na kawalan ng pagsuporta, yung pagiging makasarili, yung mga walang pakialam, Panginoon. Tinawag mo itong mga taong ito. Hindi kami ang tumawag sa kanila. Ikaw ang tumawag sa kanila. Kausapin mo ang mga taong ito. Kausapin mo ang iyong mga kaanakan. Hindi namin alam ang laman ng mga isipan nila, ang laman ng mga puso nila, Panginoon. Subalit alam mo, walang nakatago sila. Expose them in the name of Jesus. Yan ang panalangin namin. Sino man yung mga nagkukunwari na nandito sa team, the Lord will expose you. Kung ano man ang iyong motibo kung bakit nandito ka. He will expose you. Dahil walang nakatago sa kanya. Kaya ayun, gumaan ang aking pakiramdam sa mga ganyang sitwasyon. Gumaan ang aking pakiramdam sapagkat binabalik ko sa Diyos ang lahat. Hindi ako nagtatampo. Hindi ako, oy, mga taong ito, ganito, ganyan, no? Tapos tingnan mo nga. Why? Sapagkat kami ay mga instrumento lang. Bawat isa ay mananagot sa harap ng Diyos. Hindi kayo mananagot sa amin dahil kami ay mga tagasunod lamang ni Kristo. Doon kayo managot sa Kanya. Lahat tayo ay doon sa Kanya mananagot.
lahat tayo. Pero masaya ang aking puso doon sa mga kapatid natin na nandiyan palagi, sumusuporta. Pag nakikita nilang nagla-live tayo sa YouTube, nandiyan, this morning, Tita Bits, ay, naandyan na naman, ang ganda ng mga, no, masaya ang puso ko na kahit sa ganung simpleng paraan, ay nakapagsuporta kayo sa ating YouTube. Masaya ang puso ko na nakikita na pinapa-scan ng Diyos yung mga Facebook ninyo at nag-share kayo ng mga Word of God na pinupost ko diyan, mga testimony. Salamat Lord sa mga buhay ng mga kapatid na ito na nagkukusang na voluntary ginagawa ang mga bagay na ito kahit wala silang matatanggap na kahit anong bagay mula sa amin or kahit kanino. No? Kaya tayo ay maging matyaga, magsipag, no? Magdasal palagi. Meron man tayong mga frustration sa buhay, sa ministry, sa pinagagawa ng ating Panginoong Kristo, magtiyaga tayo, magtiis tayo. Isipin natin na ginagawa natin ito hindi para sa tao. Iniisip namin, hindi namin ginagawa ito para sa inyo. Ginagawa namin ito para sa Diyos. Para kay Panginoong Kristo, sapagkat siyang tumawag sa amin at hindi kayo. Kaya kung kayo ay susuporta sa ministry, sa mga salita ng Diyos, sa pinupost natin dyan, sa ganyan, hindi nyo yan ginagawa para ma-please si Tita Bits o si Tito Brian. Gagawin natin yan para sa Diyos. I'll do this for you, Lord. I'll do this for you, Lord. Bawat bagay, bawat gagawin natin, I'll do this for you, Lord. Nang sa ganoon ay kusang loob natin gagawin na puno tayo ng galak. I'll do this for you, Lord. Kaya nagtitiis tayo, nagpapasensya tayo. Kasi kung wala tayong Diyos, wala tayong Espiritu, wala na, tapos na. Tapos na itong mga pinanggagawa natin. Kung ang tao lamang ang ating ang dahilan ng kung bakit nandito tayo ay dahil sa tao, tapos na to. Kasi sasabihin ko halimbawa, walang kwenta yung araw-araw ng yung pagbabible study na yan, walang kwenta. Tingnan mo mga ugali ng mga ito. Makasarili, mga walang pakialam, mga espiritu na yan. Wala na, tapos na. Tigil na yung mga whatever dyan. At kami ni Tito Brian, maglakbay kami kung saan namin gusto. Oy, maraming pera ang Diyos. Kung tao lang, nang dahil sa tao ay ginagawa natin ito. Hindi yan magtatagal. Subalit, kung ginagawa natin itong mga gawain na ito para sa kapurihan ng Diyos, kaya tayo nakakapagtagal, nakakapag-sustain, dahil yun ang sinasabi sa salita ng Diyos, pagtsatsaga, pananalangin, nakapagpapatuloy pa rin tayo, kahit nakakaranas tayo ng depression, discouragement, at iba pa, nagpapatuloy pa rin tayo, sapagkat ang iniisip natin, hindi ito para sa akin, hindi ito para sa mga taong ito, kundi para ito sa iyo. Lord, this is my offering to you. This is my life. Here I am. Send me. Kaya nakapagpapatuloy pa rin tayo. Dahil ginagawa natin ito para sa Diyos. Ganon din ang pagkukusa nating pagsuporta sa ministry. Ay hindi yan para mapurihan si Tita Beth, si Tito Brian, ay nag-share ako. No. Kusang loob natin gagawin yan
sapagkat para sa Diyos ito. I am part of Team Jesus. I belong to Team Jesus. I am proud to be a Team Jesus. Yung iba, sabi ni Pastor Jeremiah, kaya daw nahihiya yung iba sapagkat nahihiya silang mag-post ng mga salita ng Diyos. Dahil nahihiya sila sa kanilang pagkasila, kung anong ugali mayroon sila, kung anong pagkatao mayroon sila. Kaya nahihiya silang ibahagi ang salita ng Diyos sapagkat maaring sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, makikita sila ng kanilang mga kakilala, ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga sino paman, at sabihin, wah, post pa dyan salita ng Diyos, Word of God, pero tingnan mo ang ugali, hindi makain ng aso nga yung ugali niyan eh, hipokrita, kaya yun, nahihiyang mag-post ng salita ng Diyos, kasi hindi yun ang nakikita ng mga tao sa kanyang buhay. No? So, hallelujah. Panginoong Kristo, napakabuti nito. Nandito kami, Panginoon, dahil hindi sa kahit na sino, kundi ginagawa namin ang bawat araw na pagsisilbi sa inyo para sa kapurihan ng Diyos at hindi para sa tao. Lord, salamat po sa iyong paalala sa amin na kami po ay maging matyaga, na kami po, Panginoong Diyos, ay magtitiis kung saan mo man kami tinatawag. Ano man ang aming mga nararamdamang mga discouragements, kahinaan ng loob, dahil sa nakikita namin sa mga tao, Panginoong Diyos. Hindi yun ang dahilan kung bakit kami ay nandito at bakit kami naging born again Christian. Hindi yun ang dahilan kung bakit kami naging bahagi ng iyong ministry, ng Team Jesus. Kundi ikaw lamang, Panginoong Kristo, ang dahilan at walang iba. Ikaw lamang, Panginoong Kristo, ang dahilan kung bakit nandito kami, kung bakit nakikinig kami sa mga salita, kung bakit mas pinili namin makibahagi, suportahan ang iyong ministry, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong paalala, salamat sa iyong pagtuturo, na hindi namin sukuan ang aming mga sitwasyon, kundi maging matyaga kami, magtiis kami, sapagkat malapit ka nang bumalik. Kaya palakasin mo kami, Panginoong Kristo. Patatagin mo ang aming mga sitwasyon, ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, upang sa ganoon ay malampasan namin ang mga pagsubok sa buhay, ang mga kahirapan at iba pang mga hinaharap namin, struggle sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga kaanakan na binigyan mo ng mga espiritong puno ng pagsusuporta, mga espiritong puno ng oras upang ibahagi ang iyong mga salita. Lord, salamat po sa mga buhay ng iyong mga kaanakan. Patuloy mo po kami na baguhin ayon sa iyong imahe, Panginoon Kristo. Na anuman ang aming mga gagawin, ito ay gagawin namin para sa kapurihan ng Diyos. Gagawin namin ito sapagkat mahal ka namin, Panginoong Kristo. Sapagkat dito mo kami tinatawag, Lord Jesus, para sa iyong kapurihan ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil binabago niyo kami sa araw-araw. Sa araw-araw na kami nagpapakumbaba sa iyo, salamat at nandiyan ka, binabago mo kami, Panginoon sa Kristo. Amen. God is great all the time.
and all the time, guys. Maraming salamat. Ano man ang pangangailangan ng iyong mga kaanakan, Panginoong Diyos, you are our great provider. You are our shepherd. We shall not want. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study, Panginoong Kristo, hanggang sa muli. At lahat po ng papuri at parangal ay binabalik natin sa Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Ayan! Praise the Lord! At hindi nag-off ang ating ang Bible study kasi yung Bible study natin kahapon ay hindi pa na-post dahil ito palang bagong cellphone na ito ay hindi ako marunong nito paano gumawa ng mga katinjisas yung anong tawag nun, yung movie. Wala ibang cellphone ito eh, hindi ako marunong, no? Yung aking Z Fold, yung Samsung, yan ay may problema siya, hindi naman siya mag-charge. So sana doon ko yun iaayos yung mga yun, gawa ng movie, yung aking Z Fold, kaya lang luma na yun, 5 years na yun eh, hindi mag-charge. So kailangan ko pang ayusin para mag-charge siya, ma-download ko yung mga Bible study natin kahapon. Na-check mo na ba yung attendance noon, Sharon, para ma-delete, pag na-delete na yun, kasi isa-isakin ko yun, hindi ko na isa-isa kahapon dahil nga nalubat na yung aking zipon at hindi siya mag-charge. So, God willing, ay mag-charge siya at nang sa ganoon, maaayos ko yun. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.